Habang naglalakad sa pasilyo si Ronan, ay tinanong ni Asel kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang problemang kanyang tinutukoy na kailangan nilang lutasin, ay ang kanilang maagang pagtatapos ng kanilang mga kurso. Ngumiti naman si Ronan matapos marinig ang bagay na ito, at sinabi na bakit pa sila nagugulat dahil napaka-obvious naman ang bagay na ito. Idinagdag pa niya na aabuti ng 1 linggo ang kanilang paglalakbay kung aalis sila para sa kanilang adventure, ngunit hindi nila ito magagawa kung mayroon pa silang mga nakapending na mga klase. Pagkatapos ay tinanong niya sa kanila kung hindi ba nila naiisip na magiging mahirap para sa kanila kung pagsasabayin nila ang kanilang club activities at ang kanilang mga klase. Dinagdag pa niya na ang principal ay hindi papayag kung ganito ang magiging sitwasyon nila. Matapos namang marinig ito ng dalawa, ay kinumpirma ito ni Asel at sinabi na tama nga siya. Pagkatapos ay sinabi ni Ronan sa kanila na dahil dito ay mayroon siyang naisip na solusyon at iyon nga ay tapusin ng mas maaga ang kanilang mga kurso gaya ng kanyang ginawa. At pagkatapos nilang gawin ito ay magiging malaya na sila gaya niya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito ay nagtungo na sila sa sparring hall ng kanilang club room. Dito ay sinabi ni Ronan na bago ang mga private lessons na ibibigay niya, ang una nila munang kailangang gawin ay ang suriin niya ang kanilang mga skills. Matapos naman niyang sabihin ito, ay sinabi ni Ronan sa kanila na sumugod na sila sa kanya, at papanatilihin niya ang kanyang espada sa loob ng lagayan nito, kaya hindi nila kailangang matakot. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito ay nagkaroon siya ng isang nakakatakot na ekspresyon, at sinabi na kahit ganun ang kanyang gagawin, ay dapat pa rin nilang ibigay ang buo nilang makakaya, dahil hindi magiging masaya ang kanilang magiging laban kung gagawin nila yon. Agad namang pinagpawisan si Maria at Asel matapos marinig ang pahayag na ito, at sinabi na gagawin nila ang kanilang buong makakaya sa sparring na ito. Kasunod nito ay nag-relax na nga ang dalawa, at sinabi pa ni Maria kay Asel, na habang ginagawa na rin lang naman nila ito ay bakit hindi na rin nila subukan ang bagay na yon. Sa kabilang banda si Asel nang marinig ito ay tila nagtataka kung ano ang tinutukoy nito, kaya sinabi ni Maria na kailangan lamang nilang ipakita kay Ronan kung gaano nakalaki ang ipinagbago nila simula noong huli silang naglaban. Pagkatapos sabihin ito ni Maria ay naunawaan na ni Asel kung ano ang kanyang ibig sabihin, kaya sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang buong makakaya. Kasunod nito ay nagsimula na silang maglabas ng mana sa kanilang mga kamay at sandata, at naghahanda na sa kanilang pakikipaglaban kay Ronan. Pagkatapos nito ay iwinasiwas na ni Maria ang kanyang malaking espada patungo sa sahig, at saka sinabi na magsisimula na siya. Agad din naman itong nagdulot ng malaking pagsabog sa lugar, at habang pinupuri pa ni Ronan si Maria sa ginawa niyang ito, ay tatanungin pa niya sana kung bakit niya ginawa ito, ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin, ay napansin niya ang mga bato na nagmula sa nawasak na sahig, ay nagsimulang lumutang na. Dito nga ay naunawaan na ni Ronan na ang mga ito ay kasama talaga sa plano ng dalawa, dahil sa sandaling ito ay ginagamit ni Asel ang kanyang kapangyarihan para palutangin ang mga bato, at matapos nga niyang gawin ito ay pinalipad niya ito patungo kay Ronan. Sa kabilang banda si Ronan ay nanatiling kalmado sa harap ng ataking ito, at madali niyang iniiwasan ang mga bato na pinalipad ni Asel patungo sa kanya. Pagkatapos nito ay pinuri niya siya, at sinabi na ang kanyang psychokinesis ay napakalaki na ng inimprove. Pagkatapos niyang sabihin ito ay sinimulan naman niyang wasakin ang mga bato na pilit na umaatake sa kanya. Ngunit matapos niyang mawasak ang lahat ng ito, ay napansin niya si Maria na ngayon ay nasa itaas na niya, at nakahanda ng atakihin siya. Habang ginagawa nga niya ito ay sinabi niya kay Ronan na wag niya nang tangkain na salagin ang ataking ito, at sa halip ay umiwas na lamang siya. Matapos nga niyang marinig ang babalang ito, ay agad nga siyang umiwas mula sa atake ni Maria, at dahil dito ay nagawa niyang makaiwas na mapinsala ng malaking espada nito. Samantala si Ronan na ngayon ay kasalukuyang pinagpapawisan, dahil naisip niya na kung hindi niya iniwasan ang ataking iyon ay malamang ay nagkapira-piraso na siya sa lakas ng ataking iyon. Habang iniisip pa niya ito ay muling nagsagawa si Maria ng panibagong atak patungo sa kanya, at sa kabutihang palad ay mabilis na naiwasan ito ni Ronan, at nakagawa pa ng isang counter-attack patungo kay Maria.
Habang sinasalag ni Maria ang mabilis na atake ni Ronan, ay naisip ni Ronan na ang dalawang kaibigan niyang ito ay napakalaki na ng pinagbago, simula noong unang pumasok sila sa akademya. Dahil kasabay ng ginagawang pagpigil sa kanya ni Maria, ay nakita rin niya si Asel na ngayon ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan, at pinalulutang ang isang malaking tipak ng sahig ng sparring hall. Habang pinagmamasdan naman ni Ronan ang kahanga hanggang abilidad ni Asel, ay sinabi ni Asel kay Maria na umalis na siya tabi ni Ronan, at matapos nga niyang sabihin ito ay ibinato na niya ang malaking tipak ng sahig patungo kay Ronan, na agad din namang iniwasan ito. At pagkatapos ay agad na nagsagawa si Ronan ng isang counter-attack patungo kay Asel. Habang si Asel naman ay muling nagpalutang malaking parte ng sparring hall, at muling ibinato ito patungo kay Ronan. Ngunit sa sandaling ito ay nakapaghanda na si Ronan, at nagsagawa ng isang mabilis na atake patungo dito, na nagpangyari na magkapira-piraso ang malaking sahig na ibinato sa kanya. Habang unti-unting bumabagsak ang piraso ng sahig na nawasak, ay makikitang nakangiti si Ronan na tila satisfied sa pinakita ng kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali ay napapaligiran na si Ronan ng tipak ng matutulis na bato, na nakaakma ng umatek patungo sa kanya. Matapos namang makita ito ay ngumiti si Ronan, at sinabi na napakalaki na ng kanilang inilakas. Idinagdag pa niya na hindi nga sila nagpepetex sa kanilang mga training, kapag hindi nila siya kasama. Sa kabilang banda ay nananatiling seryoso pa rin ang dalawa, at tila nakahanda ng atakihin si Ronan sa isang maling kilos nito. Hindi naman ito pinansin ni Ronan, at patuloy na pinuri ang dalawa, at tinukoy pa nga si Asel, na sinabi na nasorpresa siya dahil ibang-iba na siya simula nung una silang nagkita. Pagkatapos namang marinig ito ni Asel ay nagpasalamat siya sa papuring ito, ngunit hindi niya nakalimutang itanong kung dahil ba dito ay tapos na ang kanyang pagsusuri sa kanilang mga kakayahan. Ngumiti naman si Ronan at sinabi na tama siya, dahil ang ganitong pagpapakita ng kanilang lakas ay sapat na. Habang nagre-relax na ngayon ang dalawa, at humihingal pa sa pagod mula sa naganap na matinding labanan, ay sinabi ni Ronan na dahil sa pinakita nilang mga kakayahan, ay hindi na sila magtatagal sa gagawin nilang pagsasanay. At ayon sa kanyang tansya ay aabutin na lang ng 2 linggo, at matatapos na sila dito. Matapos namang marinig ang mga pahayag na ito, ay tila nagtataka ang dalawa, dahil nakita nila na muling hinawakan ni Ronan ang kanyang espada, at ang kasunod na nangyari ay lalong nagpagulat sa dalawa, dahil sinabi nito na ang kanilang special training ay magsisimula na kaagad. Habang napapasigaw pa ang dalawang ito, ay napatanong si Maria kung bakit dahil katatapos pa lamang nila sa kanilang sparring, at gusto pa sana nilang magpahinga. Pagkatapos nito ay makikitang hinahabol na ni Ronan ang dalawa gamit ang kanyang espada, at sinasabi na wala siyang pakialam, at magsisimula na sila kaagad sa kanilang training. At ganun-ganun nga lang ay makikita ang pagmumukha ni Ronan na tila nasisiyahan na makita ang dalawa niyang kaibigan na ngayon ay sumisigaw na sa takot sa kanya at humihingi ng tulong na iligtas sila. At simula din ng araw na ito ay nag-focus na si Asel at Maria sa kanilang special training at minsan pa nga ay hindi na sila masyadong makakapagpahinga dahil sa pagpupursigi ni Ronan sa pagtuturo sa kanila. Makalipas ang kalahating buwan, ay nagtungo na ang grupo ni Ronan sa opisina ng prinsipal. Sa sandaling ito ay sinabi ng prinsipal na talagang nagugulat pa siya sa biglaang pagpunta ni Ronan sa kanyang opisina. Nililinaw din niya sa kanya na kung ang dahilan ng pagpunta niya ay dahil ang kanyang mga kasama ngayon ay nakumpleto na ang kanilang mga klase ng mas maaga. Ngumiti naman si Ronan at sinabi sa prinsipal na tama nga siya. Dinagdag din niya na bagamat hindi lahat ng kanilang mga subjects ay nakumpleto na, ngunit naniniwala siya na sa mga klase na kanilang natapos, ay maaari na niya silang payagan na lumabas ng akademya. Sinabi naman ng prinsipal na gaya ng kanyang inaasahan sa kanya, ay lagi niya siyang ginugulat sa tuwing magkikita sila. Pagkatapos niyang sabihin ito ay ngumiti ang prinsipal, at sinabi na gaya ng kanyang ipinangako ay bibigyan niya sila ng isang gate pass para makalabas sila. Pagkatapos nito ay sinabihan din niya sila na mag-ingat sila at alagaan ang kanilang mga sarili habang sila ay nasa kanilang mga adventure. Hiniling din niya na sana ay swertehin sila sa gagawin nilang paglalakbay na ito. Kinabukasan ay agad na nagtungo ang grupo ni Ronan sa bulubunduking lugar na tinatawag na Baydian Mountains
Habang naglalakbay sila, ay napansin ni Maria ang saganang mana na matatagpuan sa lugar, at habang nagugulat pa siya sa bagay na ito ay sinabi niya, nakakapasok pa lang nila sa outer area ng bulubunduking ito, ngunit ganito na kaagad kasagana ang mana dito. Tumawa naman si Braum matapos marinig ito, at sinabi na ang pagpakiramdam pa lamang sa mana sa lugar na ito ay isa na agad uri ng training para sa kanila. Pagkatapos nito ay tinanong naman niya si Ronan kung ano na ang sunod nilang gagawin. Sinabi naman ni Ronan na maghintay muna sila dahil medyo malayo pa sila sa sentro ng lugar na ito, at sa oras na makarating sila dito ay ipaalam na niya sa kanila ang gagawin nila sa lugar na ito. Sinabi din niya na kasabay ng pagsasanay na gagawin nila dito, ay mayroon din siyang kailangang hanapin sa lugar na ito. Samantala sa isang gusali sa liblib na parte ng bulubunduking ito, ay makikita ang isang elf na tila naramdaman ang presensya ni Ronan. Pagkatapos ay sinabi nito na nakakasorpresa ang pangyayaring ito dahil sa kabila ng pagiging liblib ng lugar na ito ay mayroon pa rin siyang mga bisita. Kaya sinabi niya na kailangan niyang batiin ang mga bisita niyang ito na medyo matagal na niyang hindi nagagawa. Sa susunod na episode ay magsisimula na ang adventures ng grupo ni Ronan. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.